Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto, breaking news mga minamahal. Basahin natin. Yan o, nakalagay dyan. NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber over fake presidential medical reports. So, yan po yung mga nagpakalat ng fake medical reports ni President Bongbong Marcos na ito daw si PBBM ay malubha na daw po yung sakit, 'di ba? Ang ating presidente ay wala na daw pong kakayahan na maglingkod dito nga po sa ating bayan. Yan. Yan po yung mga pinapakalat nila. The fact na yung St. Luke's mismo naglabas ng official statements na wala naman daw silang record na ganon. So, sa madaling sabi, gawa-gawa, fake news, kumbaga, ng mga DDS, yung pinakalat nilang fake medical report para sirain ang reputation ng ating presidente. Alam nyo kasi ganito yan eh. Hindi sila nagwagi dyan sa hakbang maisog rally nila, sa one-time, big-time rally nila. Kasi ang gusto nga nila mag-step down, itong si PBBM. Which is, paano nyo naman ipapa-step down itong si President Bongbong Marcos? Maayos naman siyang nagtatrabaho. Diba, paano nyo tatanggalin ng isang tao kung wala naman siyang ginagawang, diba, masama dito sa ating bayan? Kung wala naman, hindi naman siya katulad ata ni Sara Duterte na naglalamyerda. Dapat nga sa tutuusin itong si Sara yung tinatanggal, 'di ba? Hindi si PBBM. Pero sa nangyayari kasi, mga minamahal, yung mga DDS, atat na atat, 'di ba? Na matanggal itong si President dahil siguro utos na din ni VP Sara Duterte, sulsul na din dito ng mga DDS. Kaya kung ano-ano yung fake news na ginagamit nila, ginagawa nila, para nga po itong si Presidente ay masira. So, recently nga po, yung fake medical report. Alam ninyo, yung pagpapalabas kasi ng fake news tungkol sa medical health ng ating presidente, hindi po yun maganda. Dahil unang-una, si PBBM, hindi naman po yan simpleng tao. It could affect the whole country. 'Di ba? Hindi man lang to inisip ng mga DDS. Really? 'Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi kayo fake news. O ngayon, nakasuhan tuloy kayo. Actually, mga minamahal, nandun kami last week. Doon nga po sa National Bureau of Investigation. And also, natanong na din namin yan. Kamusta na nga po yung kaso dito, sa mga fake news peddler na nagpakalat ng fake medical report ni President Bongbong Marcos. And wala namang sinabi itong si director. Wala naman siyang sinabing kung ano-ano, pero isa lang yung namarka na salita sa amin. Sabi niya, may mananagot. Which is, ito na pala yun. Kala ko naman kung ano yung may mananagot. Ito na pala yun, mga minamahal. Okay, basahin natin yung balita. Sabi dito sa balita, NBI files cyber libel charges against former newsman and YouTuber over fake presidential medical report. Pasay, Philippines. The National Bureau of Investigation, or NBI, has filed criminal charge before the Department of Justice, or DOJ, against a former newsman and prominent YouTuber for the alleged dissemination of false medical information concerning President Ferdinand Marcos Jr. Actually, dapat yung St. Luke's mag-file din ng kaso. 'Di ba? Kasi parang nasira din yung reputation nila doon sa part, mga minamahal, na meron pong mga naglalabas ng peking medical report kahit hindi naman po nila ginawa yung report na yon. So, kawawa din yung reputation at credibility, mga minamahal, nitong St. Luke. So, the charge follow a target cyber surveillance operation conducted by the National Bureau of Investigation, or Cybercrime Division, or NBI-CCD, in January 2026, which identified two primary sources of the misinformation. These include Jose Yumang Sonza, also known as Jay Sonza, for posts made via his Meta-verified Facebook account, and Jeffrey Luces Celis, also known as Ka Eric,
for content broadcasted via his YouTube channel, which command nearly 10 million total views. See? See? Paano niyo yan babawiin sa 10 milyon na tao na nakakita? Diba? The only way is talagang kailangan makasuhan kayo para ma-identify na yung ginawa nyo is fake news. Diba? On January 28 and 29, the NBA agents documented online posting featuring a CT scan report alongside image of the president. The post called for transparency regarding the president's fitness for duty and alleged a deterioration in his medical condition. Although the original Facebook posts were eventually deleted or restricted, the NBI successfully secured the evidence using digital forensics, screenshot, and by tracking the content as it's continued to spread via repost and citation. Simultaneously, surveillance of Ka Eric YouTube channel uncovered videos that further amplified this claim, questioning the president's ability to lead based on the unverified medical report. Actually, mga minamahal, swerte tayo sa ating presidente. Kahit kiniklaim nila na may sakit, itong si PBBM, pero napaka-workaholic ng ating presidente. And hindi nila madi-deny yan. 'Di ba? Even though na itong si PBBM is medyo nagkasakit nga naman. 'Di ba? Yung about sa bituka. Pero it doesn't mean na maapektuhan na yung kanyang pagsisilbi dito nga po sa ating bayan. 'Di ba? Tingnan niyo nga si President may sakit pero nagtatrabaho. Hindi katulad ng isa healthy pero naglalamierda, 'di ba? Walang ibang ginawa kundi mga minamahal, gumala, manira. Mas mabuti pa nga itong si PBBM kung ikukumpara natin. 'Di ba? Yung isa healthy, sabihin na lang natin, healthy yung isa pero hindi naman nagtatrabaho. Ano yung silbi niya sa taong bayan? Si PBBM, mga minamahal, sinasabi nila na may sakit, pero tingnan ninyo, nagtatrabaho. So, what does it mean? Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? So, the NBI recommended that both subjects be prosecuted for cyber libel under Section 4C, RA 10175, also known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Additionally, they face charges for the unlawful use of means publication under Article 154 of the Revised Penal Code in the relation to the Section 6 of the Cybercrime Prevention Act. So, ngayon, alam na natin mga minamahal na sila po ay fake news peddler, 'di ba? So, ipopost ko nga yung video ko kasama si Sir Angelito Magno, 'di ba? Anyway, napag-usapan namin 'yan, pero hindi lang namin masyadong tinackled kasi tawag dito, hindi na relevant, 'di ba? Pero sabi ko, lalabas yan at pag lumabas yan, i-content natin. All right? So anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.